Hello po, Aling Cecilia. Si Francis po ito, classmate ni Raymond. Oh, Francis. Bakit ka napatawag? Kasama niyo sa outing si Raymond, di ba? Opo, kaya lang, Ano? Kaya lang. Ano? namangka po sila ng iba naming kaklase. At sinamampalad po na lumubog ang sinakyan nilang bangka. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong madalas dumanas ng kabiguan. Ngunit ito kaya'y panghabang buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cecilia sa ating dunang sa kanyang panahon. Cecilia, ginabi ka na naman. Sabi mo wala kayong overtime ngayon. Pasensya na po, inay. Namasyal po kasi kami ni Raymond. Bakit madalas mo nang kasama lalaki niyo, ate? Sinagot mo na ba siya? Oo. Kahapon lang, Armando. Ano? Ay, anak naman. 17 taon ang tanda mo sa kanya. Tsak nalulukuhin ka lang noon. Hindi naman. Tama si inay, ate. Kung yun ngang dalawang nauna mong nobyo na kasing edad mo, niloko ka eh. Lalo na yan. Dahil ang bata niyan eh. Tinulungan mo pa mga iyon. Oo, anong ginawa? Iniwang ka rin. Inay, iba si Raymond. Armando, naniniwala ako na hindi siya tulad ng mga lalaki na nanakit ng damdamin ko. Ni hindi nga siya humihingi ng kahit na anong pabor sa akin. At sa lahat ng lakad namin, laging siyang gumagastos. Ay naku ate, malamang pakitang tao lang yun. Huwag ka naman sanang ganyan. Huwag mo agad hatulan. Naniniwala ako hindi siya mapagsamantala sa mga kabiguan kong ginanas. Hindi ako nawawala ng pag-asa na matatagpuan ko rin ang tinakda para sa akin. At iniisip mo na si Raymond yon. Ano? Sana naman, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Raymond, kanina pa tayo dito sa park. Kanina ko pa rin napapansin. Malungkot ka. Masama ba pakiramdam mo? Hindi, Cecilia. Alam ko na may problema ka, ano? Ano yun? Nagsara na yung pinapasukan kong restaurant. Kaya pala malungkot ka. Di bali, makakakita ka rin naman ng ibang mapapasukan. Talagang hindi ako dapat mawala ng trabaho dahil ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Yun lang palang pinoproblema mo. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Ha? Oo, ako ang bahala sa pag-aaral mo. Pati na sa iba mo pang gastusin. Nakakaya naman sa'yo. Raymond, ang nagmamahalan, nagtutulungan at nagdadamayan. Kaya, hayaan mong damayan kita sa iyong problema. Pero lalo lang mag-iisip ng hindi maganda sa akin sina Aling Choleng at Armando. Ay, huwag mo silang isipin. Hindi ko naman sasabihin sa kanila eh. Kaya sige na, bumayag ka na. Pero Pag nagkaroon ka ng trabaho, o di bayaran mo ako. Tol, ibig mo sabihin, si Aling Cecilia na nagpapaaral sa'yo? Oo, Francis, wala na kasi akong trabaho eh. At ayaw naman naming mahinto ako. Kaya pinag-aaral niya ako. Ang swerte mo naman. Iba na talaga pag may jowa na eh. Kahit matanda na, may stable job naman. Francis, kahit malaking tanda sa akin ni Cecilia, mahal ko siya. Hindi ko siya niloloko. Sigurado ka, Tol? Baka hindi ka na mabigyan ng anak mo. Ikaw rin. Mamahalin ko siya. Magkaanak man kami o hindi.
Gusto kitang makausap, Raymond. Kaya inabangan kita rito sa daan. Tungkol saan, Armando? Ate Cecilia, ang gusto ko, layuan mo ang kapatid ko. Armando, mahal ko kapatid mo. Sinungaling! Ha? Sinuntok mo ko. Dahil alam ko niloloko mo lang ang kapatid ko. Pera lang niyan gusto mo. Hindi nagkakamali ka. Alam ng Diyos na malinis ang damdamin ko kay Cecilia. Huwag mo nang isama rito, Diyos. Ito ang tandaan mo. Kapag hindi mo nilayuan ang kapatid ko, hindi lang suntok ang matitikman mo. Bakit mo ginawa kay Raymond yun, Armando? Bakit? At nagsumbong pala sa yung lalaking yon. Nakita ko ang pasa niya. Natural! Aalamin ko ang dahilan doon. Kaya nalaman ko. O ngayon sumagot ka, bakit ginawa mo yon? Bakit, Armando? Sinaktan mo ba si Francis? Nay, ipinakita ko lang sa lalaking yun na pinoprotektahan ko lang si ate. Kaya hindi niya pwedeng lokohin. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Hindi ba ako karapat dapat mahalin ng isang lalaki? Wala ba akong katangian? Ate Cecilia. Tama na! Tumigil na kayo! Nakakahiya sa makakarinig sa inyo. Kung kailan kayo nagkaedad, saka kayo nag-away. Si Armando pang may kasalanan, Nay. Bakit? Pagbabantaan niya pa yung tao. At anong gagawin mo sa kanya, ha? Kung hindi siya lumayo, ano? Papatayin mo? Ha? Ate. Ikaw tandaan mo, Armando! Kapag may masama kang ginawa kay Raymond, isama mo na rin ako dahil hindi na kita mapapatawad. Ang ginawan mo pa siya ng masama! Buti ka pa, Tol. Natanggap ka sa ina-applyan natin trabaho. At ang laki pa ng magiging sweldo mo. Oo makakahanap ka rin ng mapapasukan mo. Magtsaga ka lang at huwag kang mawala ng pag-asa. Matalino ka kasi. Tol, si Cecilia ang naging inspirasyon ko. 2 years na nga pala kayo, no? Bilis ng panahon. Oo nga Ngayon, graduate na tayo at magtatrabaho na ako. Ano na ngayon ang balak mo? Yayayain ko na siyang pakasal. Sure ka? Oo naman, noon pa. At masaya ako dahil matutupad ko ng pangako ko sa kanya. Tay, asan si ate? Wala naman siyang pasok ngayon sa office, Sabi ni Raymond, may aasikasuhin daw sila. Nag-aaral pa ba lalaking yun? Ay, sabi ng ate mo, graduate na. May trabaho na nga raw. Buti naman, hindi pa niya iniiwan si ate. Alam mo anak, tingin ko tapat talaga siya sa ate mo. Kaya hayaan na lamang natin siya. Ano nga malay natin? Baka nga si Raymond ang itinakda ng Diyos para sa iyong ate. Talaga? Magpapakasal na kayo ni Raymond ngayong graduate na siya? Oo, sabi Mildred. Nag-start na nga kami mag-ayos ng mga papeles. Wow! At last! Ikakasal din ang best friend ko. At hindi ako niloko ng minahal ko this time. I'm so happy for you, Cecilia. Thank you, Mildred. Ay, teka. Mm. Alam na ba ito ni na Aling Choleng at Armando? Hindi pa. Sorpresa namin ito. Sasabihin namin, mag-okay na ang lahat. Ay, may tumatawag sa cellphone ko.
Sino kaya to? Number lang yung nasa screen. Sige na, sagutin mo na para malaman mo. Oo, sige. Hello? Sino po sila? Hello po. Aling Cecilia. Si Francis po ito. Dating classmate ni Raymond. Oh, Francis. Bakit ka tumawag? Kasama niyo sa outing si Raymond, di ba? Opo. Kaya lang ho, Kaya lang ano? namangga po sila ng iba naming kaklase. At sinampalat po na lumubog ang sinakyan nilang bangka. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo yan. Diyos ko. Patuloy ako nakikiusap sa inyo. Ibalik niyo po si Raymond sa akin. Kung talagang siya ang inyong tinakda para sa akin. Pakiusap. Iligtas niyo po siya. At hayaan po ninyong matuloy ang aming kasal. Cecilia, kumain ka na anak. Eto, dinala ko na rito ang tanghalian mo. Wala po ang ganang kumain. Cecilia, paggabi ka pa hindi kumakain. Iyak ka pa ng iyak. Nay, Ayan nga, oh. Ay, magana mga mata mo. si Raymond, hindi siya maaaring mamatay. Pakakasal kami, Nay. Ano? Nakakasalang ka niya. Opo. Nagsimula na nga kaming mag-ayos ng mga papeles para sa kasal namin. Kaya hindi siya maaaring mamatay. Oh, Diyos ko. Kung ganun pala, mali kami ni Armando sa hinala sa kanya. Nay! Nay! Ate Cecilia, may narinig akong balita sa radyo tungkol kay Raymond. Ano yun, Armando? Ano yung narinig mo? Raymond, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko, Cecilia. Salamat sa Diyos. Hindi ka niya kinuha sa akin. Akala ko, tuluyan ka nang mawawala. Hindi mangyayari yun. Dahil tutuparin kong pangako ko sa'yo. Magpapakasal tayo. Medyo matatagalan nga lang ngayon kasi kailangan ko pang magpagaling. Pero siguradong matutuloy yun. Oo, Raymond. At maligaya ako dahil natagpuan ko rin ang kanyang itinakda para sa akin. Kanyang dinirinig ang may malinis na puso. Pinapawi ang lumbay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Gusto mong matuwa ako sa'yo? Gusto mong mawala ang galit ko? Opo. Halika, halika. Halika. Kuya Jack, bitiwan niyo po ako! Halika. Nasaktan po ako! Ayan, bukas na ang pinto. Lumayas ka rito. Lumayas ka ngayon din para mawala ng galit ko sa'yo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang selos ay maitutulad sa lason na sumisira hindi lamang sa dalawang nagmamahalan, kundi maging ng isang sambahayan. Paano nga ba malulutas ang ganitong suliranin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Jack sa ating dulang sa kanyang panahon. Hindi, Mami, ayoko. Bakit ba kailangan dito tumira ang batang yun? Jack, try to understand. Patay na ang nanay ni Candy at wala siyang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa kanya. Friend nga lang ng nanay niyang nagdala sa kanya rito. Dapat sa bahay ampunan na lang siya dinala, hindi rito. Huwag ka namang ganyan, anak. Kawawa naman siya. Masyado kayong mabait. Bahala kayo. Kung gusto niyo siyang tanggapin, pero ako, hindi ko siya matatanggap. Hindi! Tulog na ba si Candy, Loida? Oo, Michael. Matagal nga bago siya nakatulog eh. Nag-iiyak kasi. Naalala daw niyang nanay niya. Naawa nga ako. Tapos kahit ilang araw na siyang narito, hindi pa rin siya pinapansin ni Chuck. Hindi sanay si Jack na may kapatid. May kahati sa pagtingin natin. Pero naniniwala ako na matatanggap din niya ang anak mo balang araw. Dahil mabait at malambing na bata si Candy. Hindi mahirap mahalin. Maraming salamat sa pangunawa mo, Loida. Pinatawad mo ako noon nang matukso ko sa ibang babae. At ngayon naman, inunawa mo ang pagkupkup na kailangan kong gawin sa aking anak sa pagkakasala. Dahil mahal kita. At isa pa, tinupad mo naman ang pangako mo na magbabago. At sana, maging katulad mo rin ang ating anak. Ah, Aling Sita, napasyal kayo. Ay, oo. Dala ko na yung order mong alahas. Salamat naman. Mami Loida, eto na pong snack ninyo. Thank you, Candy. Ilapag mo na lang dyan sa table. Opo. Ayan po. Sige po, iwan ko na po kayo. Okay. Mabait pala't magalang ang anak ni Michael, ano? Hoho, Aling Sita. Malambing din po at masipag mag-aral. Napupunan niya ang pananabik ko sa anak na babae. Believe talaga ako sa iyo. Ay, maswerte si Michael. At ikaw ang naging asawa niya. Morning! Good morning din po. Nandiyan ba si Jack? Yes po. Tuloy po kayo. Kaibigan ako ni Jack. Ikaw, sino ka? Kapatid niya po. Sige po, upo po kayo. Ah. Kuya Jack, may naghahanap po sa'yo. Oh, ikaw pala, Coco. Tol, ngayon ko lang naalaman. May kapatid ka na? Hindi ko siya kapatid. Candy, umalis ka na rito. Alis na. Po? Sige na. Opo. Ikaw naman, Tol. Pinaya mo.
Maiyak-iyak tuloy habang paalis. Mabuti nga sa kanya. Ambisyoso siya eh. Nagpakilala pang kapatid ko. Ang kapal. Sampid lang naman dito. Teka, parang sobrang galit mo. Kapatid mo ba talaga ang Candy na yun? Sabi hindi. Anak siya ni Daddy sa ibang babae. Dinala dito? At tinanggap ng ermat mo? Ewan ko ba kay Mami, sobrang bait. Eh, ngayon, alam ko na kung bakit ka galit sa bata. Dahil, ako man magiging ikaw eh, hindi ko rin matatanggap ang batang yun ba? Ayoko magkaroon ng kapatid sa labas. Talaga po, Daddy? Mamamasyal po tayo ngayon? Candy. Ipamimili namin kayo ng gamit ng Kuya Jack mo. Yes. Yes! At sa labas na rin tayo kakain ng hapunan. Wow! Ang saya! Daddy, Mami, Mm. tawag niyo na ako. Oh yes, anak. Magbihis ka. Mamamasyal tayong lahat at kakain sa labas. Ayoko, Daddy. Kayo na lang. Pero bakit? Ipamimili ka namin ng mga damit mo. Ang gusto ko, kung mamamasyal tayo, tayo lang. Hindi kasama ang batang yan. Jack! Chuck, kailan mo ba matatanggap na kapatid mo si Candy? Ako lang ang anak ninyo at wala akong kapatid sa labas. Daddy! Sumusobra ka na. Nawawalan ka na ng paggalang sa pagsagot sa akin. Dahil kayo nagtutulak sa akin para hindi kayo igalang. Jack, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Jack! Galit pa rin po sa akin si Kuya Jack. Daddy! Michael, hayaan mo na lang si Jack. Tumuloy na tayo. Pakausapin ko na lang siya mamaya. Biruin mo, Tol. Iniwan nila ako dahil sa batang yun. Kainis! Mas pinili na lang makasama sa pamamasyal ang visit na Candy na yun! Visit talaga! Tol, relax lang. Huwag mong sinain yung mesa namin ba? Galit ako, Coco. Inagaw na sa akin ni Candy na yon ang mamit daddy ko. Galit ako sa kanya! Uy, galit ka. Di palayasin mo. Candy, lumapit ka nga rito. Bakit? Kuya Jack? Huwag mo akong tinatawag na kuya. Hindi kita kapatid. Tamang-tama. Wala si namamit, Daddy. Masasabi ko sa'yo lahat ng gusto kong sabihin. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa'yo? Ha? Dahil malandi ang nanay mo. Hindi po. Malandi siya. Inagaw niya ang daddy ko sa mami ko. At ngayon naman, inagaw mo ang mamit daddy ko sa akin. Pareho kayong mga agaw. Hindi po totoo yan, Kuya. Gusto mong matuwa ako sa'yo, ha? Gusto mong mawalang galit ko? Ha? Opo. Halika. 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 Kuya Jack, Dito. bitiwan niyo ako. Dito, Nasaktan pa ako. Yan. Bukas na pinto. Lumayas ka rito ngayon din para mawala ng galit ko sa'yo. Hindi ko alam. Ano bang pakialam ko sa batang yun? Ikaw lang ang kasama ni Candy rito kanina. Ngayon sabihin mo, ano ginawa mo sa kanya? Bakit siya umalis? Ang hirap sa inyo. Ang Candy na yun na lang ang lagi niyong inaayunan eh. Ako lagi na lang masama, laging mali. Dahil talagang mali ka. Kung hindi niyo dinala rito ang anak niyo sa labas, hindi ako magkakaganito. Tumigil ka! Ha? Pinuntok niyo ako. Dahil sa batang yun, sinaktan niyo ako. Michael! Michael! May tumawag sa telepono. Sino? Pulis! Ang sabi, nasa ospital si Candy! Diyos ko.
Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko kaya napahamak si Candy. Kaya siya nasagasaan. Hindi ko siya dapat pinalaya sa bahay. Sana po, iligtas niyo siya. Kung mawawala po siya, baka hindi na ako mapatawad ng mga magulang ko. At kahit ako, baka hindi ko rin po mapatawad ang sarili ko. Kaya please, iligtas niyo siya. Jack, Mami, ano po nangyari? Nasaan na po si Daddy? kausap ng doktor na gumagamot sa kapatid mo. Kumusta na po si Candy? Magpasalamat tayo sa Diyos. Nagkamalay na siya. Mami, Loida. Candy, kausap sila ng doktor. Kuya? Ako nga. I'm sorry, Dahil sa akin, nanganib ang buhay mo. Nasagasaan ka. Kuya Jack. Kung hindi kita pinilit na lumayo sa bahay, hindi mangyayari yun. Patawarin mo sana ako. Promise, hindi na mauulit yun. Mula ngayon, magiging mabuting kuya na ako sa'yo. Tinatanggap mo na ako, Oo, kapatid. oo, Candy. Oo, kapatid ko. May mga katotohanan ng buhay na sa simula'y mahirap tanggapin. Ngunit sa huli, ang hatid nito'y kaligayahan sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sa halip na pagkasunduin niyo mga asawa niyo, dinaragdagan niyo pa ang gulo. Hindi ko naman kayo pinalaki masagulero. Hindi na ba talaga tayo magkakaroon ng Nay, bakit po? Nay, anong nangyayari sa inyo? Nay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi masusukat ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga supling. Ngunit may pagkakataon na ang pagmamahal na yun ay nagdudulot din ng suliranin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Editha sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano na naman ba nangyari sa inyo magkapatid? Bakit dinatnang ko kayong nagsisigawan? Kasi po, Inay, ang asawa ni Rayson, sinigawan si Noemi. Hindi sinigawan ni Daisy si Ate Noemi. Sinabihan lang na kunin ang mga sampay nyo dahil tuyo na naman ang mga damit nyo para makapagsampay naman kami. Yan ang hirap sa'yo, Rayson Pinalalabas mong sinungaling ang asawa ko. Totoo naman Dahil narinig kong pagsasalta ng asawa ko kay Ate Noemi. Ay, tama na! Sana naman, pareho kayo matuto ng disiplina sa mga pagkilos nyo. Alalahanin nyo, 2 pamilya kayo nakatira dito. Magkapatid kayo. Kaya hindi kayo dapat nag-aaway.
Lalo na dahil lamang sa isang maliit na bagay. Jason, kanina nakita ko. Binila ni Nanay Edita ng laruan si Denden. Samantalang yung anak natin, walang binili. Oy, baka naman nakalimutan lang ninay. Sabihin mo, talagang paborito ni Nanay Edita yung anak ni na Rayson at Daisy. Si Daisy na tamad naman. Naiinis nga ako sa babaeng yun eh. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan yun ng kapatid ko. Hindi naman kagandahan. Tamad pa. Kaya mo pala binili ang manika na yan para sa anak na Jason at Noemi. Ay, oo, Kuya Pilo. Hindi ko kasi siya nabilan nito kahapon dahil kinulang yung pera ko. Alam mo naman, 2 na apo ko. Kaya dapat, pag binilang ko ng laruan yung isa, meron din yung isa. Para wala magtampo. Dapat kasi pinagbubukod mo na yung 2 mong anak eh. Para mapahinga ka naman sa mga intindihin. May pamilya na sila. At dapat tumayo na sila sa sariling mga paa. Mahirap naman kasi mangupahan. Baka hindi sila makaipon. Kawawa naman. Kaya titiisin mo na lang yung pag-aaway-aaway nila. Ganun ba? Magkakaayos din silang lahat. Lagi ko naman silang pinapangaralan eh. Papasok ka na ba sa trabaho mo, Rayson? Oh, Daisy. Aga mo naman yata ngayon. Mabuti na yun para hindi ako malate. Bakit ba? Linisin mo muna sana yung kalat ni Denden doon sa sala. Ano? Bakit akong gagawa nun? Nakita mo may trabaho ko. Bumangon ka na dyan at ikaw ang maglinis. Daisy, ano ka ba naman? Bakit hindi mo linisin yung kalat ng anak mo? Hindi lang naman anak ko ang nagkalat dyan, Ate Noemi. Pati si Cheche nyo. O pati anak ko, pinagbibintangan mo. Hindi yan bintang. Magkalaro sila kanina dito, kaya alam ko. O kaya gusto mo, paglinis din ako. Oy, Daisy! Kapiraso lang yan lilinisin mo. Samantalang ako, bukod sa pag-aalaga sa mga anak namin, naglilinis ako at nag-aayos ng buong bahay. Aba magkaroon ka naman ng hiya. Ate Noemi! Ate Noemi, lumabas ka dyan sa kwarto nyo! Ate! Ba't ka ba nagsisisigaw, Rayson? Ba't mo sinisigawan ang asawa ko? Bastos ka! Mas bastos ang asawa mo. Siyang unang sumigaw sa asawa ko. Wala siyang karapatang gawin yun. Pati nang utusan si Daisy. Sobra ka magsalita. Kaya nagiging tamad si Daisy. Dahil kinukonsinti mo. At kaya naman nagiging akala mo kung sinong asawa mo dahil kinakampihan mo. Wala kang galang. Mari ko. Sintok mo ko. Ha? Akala mo hindi kita lalabanan. Ano? Walang yaka. Ano ba kayo naman? Bakit kayo nagsusuntukan? Kasalanan ni na Rayson na Pinagtatanggol ko lang ang asawa ko sa asawa ni Kuya. Si Kuya una nanuntok na Sa halip na pagkasundiin niyo mga asawa niyo, dinaragdagan niyo pa ang gulo. Hindi ko naman kayo pinalaki ba sa gulero? Hindi naman talaga tayo magkakaroon ng Nay, bakit mo? Nay, ano nangyayari sa inyo? Hindi ako makaiinga. Nakita nyo na nangyari? Dahil sa pag-aaway nyo, inatake sa puso ang nanay nyo. Mabuti na lamang naagapan sila ng mga doktor.
Kung hindi, baka nawala na kayo ng ina. Hindi po namin sinasadya, Chong. Sinaraison kasi. Ano kami? Tumigil na kayo! Baka gusto nyo ako bumugbog sa inyo. Kala ba nyo, porke matanda na ako, hindi ko kayo kayang bugbugin? Pareho kayong makampihin sa mga asawa nyo. Kayong dalawa, matagal na kayong may pamilya. Dapat bumukod na kayo. Tumayo kayo sa sariling mga paa. Hindi nyo na dapat kinukonsume ang kapatid ko. Mula lang mabiyuda siya, kayo na lang ang inaasikaso niya. Pasayahin nyo naman siya. Ngayong matanda na siya, maawa naman kayo. Kailangan bang mawala siya para magbago kayo at matuto? Kailangan pa bang mawalan kayo ng ina para makaunawa? Rayson, bukas, aalis na kami ng ate Noemi mo. Ha? Saan kayo pupunta? Nakakita ako ng murang paupahan malapit sa pinapasukan ko. Kinuha ko na. At bukas nga, lilipat na kami doon. Tama si Chong Pilo. Malalaki na tayo at may pamilya na. Dapat tumayo na tayo sa sarili nating mga paa. Dapat nga, pasayahin na lang natin si Inay. Kuya Jason, Sana kalimutan na natin ang mga pinagtalunan natin noon. Pasensya ka na sa amin. pasensya na rin kayo, kuya. Mali rin ako eh. Naging makampihin din ako sa asawa ko. Sorry, kuya. Pareho lang naman tayong naging makampihin. Kaya tama lang na magsimula na ulit tayo. Di tahimik na ang buhay mo ngayon, Edita. Dahil nakabukod na ang mga anak mo. Ay, tahimik nga, kuya. Pero, malungkot naman. Namimiss ko ang mga anak ko, lalo na yung mga apo ko. Pwede mo naman silang dalawin para makita mo sila. Plano ko talagang gawin yon. Pero hindi mo na ngayon. Ang gusto ko kasi, makapag-adjust muna sila sa kanilang ginawang pagbukod. Mabuti naman. At ganyan ka na ngayon. Hindi naman masamang mahalin at gabayan natin ang ating mga anak. Pero dapat, hayaan din natin silang mamuhay ng sarili. Tama ka, kuya. Dahil hindi habang panahon, kasama nila tayo. Nay! Kumusta na ang pinakamamahal kong inay? Kumusta pa, Nay? Jason! Noemi! Salamat naman, ninalaw niyo ako. Kasama din po nila kami ni Daisy, Nay. Nay! May dala po kami mga pagkain. Ibig niyong sabihin, dito kayo lahat kakain? Opo, Nay. Kasi po, mula nung bumukod kami ng bahay, hindi pa kayo dumadalaw sa amin eh. Kaya kami na po ang dumalaw sa inyo. O sa totoo lang, namiss ko ang ganitong magkakasama tayong lahat. Kami rin po, Nay. Kaya nga po, nagdala kami ng pagkain ngayon para mapagsaluhan natin lahat. Kaya nga po napag-usapan namin ni na kuya na every Sunday, dito kami maghahapunan sa inyo. Totoo po yun, Nay. At kami naman po ni Daisy ang magluluto ng kakainin natin. Salamat! Salamat, mga anak! Masaya ako.
Dahil ganyan, magkakasundo na kayo. Kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nay. Dahil pinagtyagaan niyo po kaming lahat. Oo nga po, tama po si Daisy. Pinagtyagaan niyo yung kaguluhan namin. Oh, mga manugang ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat po, Salamat Nay. po, Nay. Ang mga anak na nagmamahalan ay kagalakan ng magulang. Sila ay maipagmamalaki sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects Jerry Mutiar. Technical supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sir, yung sunog na nasa news, di po ba sa subdivision niya na tinitirhan ng misis at anak niyo? Diyos ko, oo nga. At sa mismong bahay nila nangyayaring sunog. Jake, ihanda niyo mga fire truck. Re-responde tayo. Kailangan ako ng mag-ina ko. Yes, sir. Right away, sir. Handog ng DZRH ang tulay sa kanyang panahon. Ang pag-ibig ay may magandang loob. Ang taong tapat na umiibig, handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mauro sa ating dunang sa kanyang panahon. Daddy! Bakit? Meron ka pa bang inaasahan na magdadala ng bisikletang nirequest mo, ha? You did it, Daddy! Tinupad mo nga yung pangako mo. Basta para sa pinakamaganda kong anak, wala akong ipinangangako na hindi ko ibibigay. Ay, thank you, Daddy. I love you, I love you, I love you. Alam mo naman po yan, di ba? Oo, at lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka rin ng daddy. Kahit kailan, hindi magbabago yun. Yes, Daddy, I know. Paano? Gusto mong itest itong bago mong bike? Sure! Sabik na nga po ako umikot sa subdivision gamit tong bago kong bike. Hey. Watch your speed. Mag-ingat ka sa mga pagliko mo, ha? Yes, Daddy, I will. Thanks! Magpo-file na ako ng petition para sa annulment natin, Mauro. Nagpunta lang ako dito para ihatid ang bisikletang ipinangako ko kay Nikki. Palis na rin ako eh. Kailan mo kaya matatanggap na gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo? Nagmamadali ako, Selo. Baka biglang may tumawag ng responde sa station. Kailangan nandun ako. You know what? Kahit ano pang iwas mo para pag-usapan yung tungkol sa annulment, tutuloy ko pa rin yun. Meron na ako nakausap na abogado. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, maghaharap tayo sa korte. Ang hirap sa iyo, Violeta. Magkakaibigan tayo ni Cielo. Pero ayaw mo kaming tulungan. Baka nakakalimutan mo, Max. Kaibigan ko si Cielo. At sa tinagal-tagal na pagiging magkaibigan namin, naging kaibigan ko na rin si Mauro.
Kaya ayoko maging part ng annulment nilang mag-asawa. May mga witnesses nang nakuha si Cielo. Kaya, as a psychologist, hindi na magiging mahirap sa iyo na mapatunayan ang psychological incapacity ni Mauro. Maglalabas ka lang ng psychological evaluation. And that's it. Nagagampanan ni Mauro yung fundamental marital obligations niya kay Cielo. Kaya hindi ko po pwedeng baligtarin yon. Idagdag mo pa ang pagiging isang mapagmahal niyang ama kay Nikki. Saksi ako sa lahat ng yun. Nagkataon lang na nagkainlabang ngayon ni Cielo. Kaya humantong sila ni Mauro sa ganyang problema. So, ang pinaka-solusyon na lang, ang mawala sa landas namin ni Cielo si Mauro. O then, go! Do it! Max, iniisip mo pa lang? Ire-report na agad kita sa mga alagad ng batas. Tagal namang mag-call ni Daddy. Nagkasok na ako. Pag nakatulog ako, bahala siya. Hindi ko masasagot ang tawag niya. Ang dami ko pa namang ikukwento sana sa kanya. Ay, ano ko? Malulubat na palang cellphone ko. Teka, i-charge ko nga muna. Baka nga biglang mag-call si Daddy. Pagkatapos ng wine shot na ito, alis na ako, Cielo. Kasi may meeting pa ako bukas ng umaga sa isang bagong project ng architectural firm. Malaking residential project yun, kaya malaking pera na ipapasok nun sa kumpanya. Okay. Tatawagan na lang kita sa itatakbo ng usapan namin ni Mauro tungkol sa annulment. Yung asawa mo naman, parang ipinanganak lang kahapon. Dapat niyang tanggapin na wala ka ng pagmamahal sa kanya. Kaya kahit na ano pang pakikipaglaban niya, hindi nagagana yung inyong pagsasama. Oh. Promise. Ako nang bahala kay Mauro, okay? Sinabi mo eh. Sige ha. Alis na ako ha. Max! Wait! Huwag ka muna umalis. Meron ako narinig na pagputok ng kuryente sa itaas. Oh, may naamoy nga akong kuryente na susunog ah. Si Nikki nasa kwarto niya. Ha? Naku, ang kapal na ng usok na bumabalot sa paligid, Cielo. Mabuti pa lumabas tayo rito. Umiinit ang paligid eh. Hindi, Max! Pupunta ako sa kwarto niya si Nikki. Ililigtas ko ang anak ko. Ibang ka na ba? Nagsisimula lang mag-apoy ang paligid. Lika na! Sige na! Go! Hindi kita pipiliting iligtas sa buhay ng anak ko dahil hindi mo naman siya katgo, di ba? Sige na, malis ka na. Hindi ko kailangan ng karuwagan mo. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Ano nangyayari? Bakit ang init ng paligid ng kwarto ko? Oh my God! Nag-aapoy ang kama ko! Nasusunan ang kwarto ko! Sir, yung sunog na nasa news, di pa ba sa subdivision na tinitirahan ng misis niyo at anak niyo? Diyos ko. Oo nga. At sa mismong bahay nila nangyayaring sunog, Jake. Handa niyo mga fire truck. Re-responde tayo. Kailangan ako ng mag-ina ko. Yes, sir. Right away, sir. Mauro, si Nikki. Nasa loob ng kwarto niya. Hindi ko nagawang makapunta doon dahil sa kapal ng usok. Tinawagan mo ang cellphone niya. Wala
walang sagot. Hindi siya sumasagot. Kaya lalo ako nag-alala sa nangyari sa kanya doon sa loob ng kwarto niya. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Nikki. Buo ang loob ng anak natin. Hindi sa basta-basta susuko ano man ang sitwasyon niya sa loob ng bahay. Mauro, ayoko mawala sa atin si Nikki. Hindi ko matatanggap yun. Hindi. Ihanda mo ang ating mga personal protective equipment. Papasok tayo sa loob. Yes, sir! Ang sabi ng daddy, sa oras ng sunog, gumapang lang daw ako ng mababa sa ilalim ng usok. Yun ang gagawin ko hanggang makarating ako sa fire escape nitong bahay. Kailangan makalabas ako dito sa loob ng kwarto. Kailangan! Bukas na ang pinto ng kwarto. Ibig sabihin, nakalabas na ng kwarto si Nikki. Sir! Oh, Dito po Jake! yun sa may hagdan. Ha? Napatid po ako sa katawan niya nakahandusay. Nang sumunod ako sa inyo, pasok dito sa loob ng kabahayan. Ganun ba? Nikki! Brad, alika. Jake, tulungan mo akong buhatin si Nikki. Kailangan nating makalabas dito. Lalo pang lumalakas ang apoy. I prayed a lot habang nasusunog ang kwarto ko, Mami. Sabi ko po sa Diyos, gusto ko po kaya makasama ni Daddy hanggang sa matupad kong lahat ng pangarap ko. Mahal na mahal ko po kayo ni Daddy, Mami. Kahit sino sa inyong dalawa, ayoko mawala sa akin. Mahal na mahal ka rin namin ng daddy mo, anak. Ikaw ang pumupuno sa aming buhay. Mauro, Siguro nga, kung natawagan ko si Nikki ng gabing yun, hindi niya makakatulugan ang cellphone niya na overcharged. Kaya di sana nangyaring sunog na yun. Marami rin kasi kaming respondent ng gabing yun. Kabi-kabila mga sunog. mabait ang Diyos. Hindi niya pinahintulutang mawala sa atin ang ating anak. Yung si Max, kahapon ko pa hindi nakikitang nakabuntot sa'yo. Pagkatapos niya kaming iwan ni Nikki sa nasusunog na bahay, sinabi ko sa kanya, huwag na huwag siya magpapakita sa akin kahit kailan. Ako, isa lang ang buhay ko. Pero handa akong ilaan yon sino man sa inyo ni Nikki ang nasa panganib. Cielo, mahal na mahal ko kayo ng ating anak. Hindi yun mababago ng kahit na ano pang dumating na sitwasyon sa mga pagitan natin. Mapapatawad mo pa ba ako? Cielo. Naging mapusok ako. Mapaghanap. Samantalang ako pala yung maraming pagkukulang na dapat punan sa ating pagsasama. Kayo ni Niking bumubuo sa aking pangarap at pagkatao. Walang puwangan ng mga pagkakamali upang sumuko ako. At hindi kayo ipaglaban. Maninindigan ako sa pagmamahal ko sa inyo ng ating anak. Hanggang sa kanyang panahon. Ang kaligayahan ay nagmumula sa di makasariling mga interes at desisyon sa paggawa ng mga sakripisyo para sa kaligayahan ng mga minamahal, para sa kaligayahan ng bawat isa sa kanyang panahon.
panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano? Kuya, hayaan mo na lang siya sa akin. Mahal na mahal ko siya eh. Ayoko mawala siya. Hindi ganun kadaling gawin ang sinasabi mo. Ang tamot mo, kuya. Maramot ka. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang magkakapatid ay dapat laging nagmamahalan at nag-uunawaan. Ngunit may pagkakataon na bumabangon sa kanila ang mga suliranin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Romnick at ng kanyang kapatid sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, ito pa yung sinangagat langguni sa Ariel, Romnick. Salamat po, Nay. Ang sarap talaga mag-long silog ni Nay, no? Ang dami ko nakain. Si Tay po ba kumain na nito? Ay, oo, Ariel. Kanina pa, bago siya umalis. Kuya. Nakakita ko kahapon yung binili mong polo. Ang ganda. Maganda talaga yun, Romnick. Pwera ako mamaya, Ha? Sige na. Para lalo akong pumogi sa chick na pinopormahan ko. Anak, hindi pa nagagamit yun ni Ariel. Ng kuya mo. Binili niya yun eh. Uunahan mo pa siya. Lagi naman yung magagamit yun na eh. Ngayon ko lang po yun hihiramin. Sige na, kuya. Flowers and chocolates for you, Nessie. Ang polong suot ni Romnick? Hindi ako maaaring magkamali. Yan ang gift ko kay... Bakit natitigilan ka, Nessie? Masyado ko bang nagagapuhan sa akin ngayon? Ano bang sinasabi mo, Romnick? Nagulat lang ako sa suot mong polo. Oh, ang ganda, di ba? Oo. Sabi ko na mapapansin mo ako dahil dito eh. Kunin mo na itong flowers and chocolates na dadala ko. Romnick, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? May boyfriend na ako. Kaya hindi mo na ako dapat pagkaabalahan pa. Hindi ako naniniwala. Wala naman ako nakikitang dumadalaw sa iyo eh. Kailangan ba talaga ipakita ko sa'yo? Romnick, hindi kita niloloko. Huwag kang mainis. Hayaan mo na lang kasi ako. Total, hindi pa naman kayo kasal eh. Sabi mo, pupunta ka dito kahapon. Bakit hindi ka dumating, Ariel? Dumating ako. Pero nakita kong pumasok dito ang kapatid ko. Kaya hindi na ako tumuloy. Kapatid ko palang sinasabi mong manliligaw mong makulit. Oh my God. Kapatid mo pala si Romnick? Kaya pala, suot niya yung polo na gift ko sa'yo. Hiniram niya kasi sa akin yung kahapon eh. Ayaw niyang maniwala na may boyfriend na ako eh.
Siguro naman ngayon, kung sasabihin mo sa kanya na ikaw ang boyfriend ko, maniniwala na siya at titigil na siya sa panliligaw sa akin. Ariel? May problema ka ba, anak? Wala po, Nay. Ilang araw na kasi namin napapansin ng tatay mo na matamlay ka. Na para bang may malalim kang iniisip. Anak, ano ba ang problema? Si Romnick po eh. May ginawa ba sa'yo ang gusto mong kapatid? May nililigawan po siyang babae. Oh, natural lang naman yun eh. Binata na siya. Graduate na rin sa kolehiyo. Yun nga lang, wala pa makitang trabaho. Nay, ang nililigawan niya, girlfriend ko. Nay, Tay, alis po muna ako. Oh, bihis na bihis ka. Saan ang punta mo? Doon ba sa sinasabi mong nililigawan mo? Opo. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako magpapagabi. Sige po. Sige. Mag-ingat ka. Opo. Mukhang mahal ng ating bunso ang Nessie na yon. Oo nga. Na hindi niya alam nobya na ng kuya niya. Tiyak na masasaktan si Romnick pag nalaman niya yun. Pero dapat pa rin malaman niya ang lahat. At hindi na dapat patagalin pa ni Ariel. Ano bang gusto mo sabihin sa akin, kuya? Mukhang seryoso yan ah. Tungkol sa nililigawan mo. Kay Nessie? Kilala mo siya? Oo, Romnick. Dahil akong sinasabi niya sa'yo na boyfriend niya. Hindi. Kuya, hindi totoo yan. Sorry, Tol, pero totoo. Sinungaling ka. Siguro gusto mo ring manligaw sa kanya. Kaya mo sinasabi yan. Romnick, Tol, talagang boyfriend niya ako. Katunayan, regalo niya sa akin ang sinuot mong polo nung minsan dumalaw ko sa kanya. Ano? Oo. Kuya, hayaan mo na lang siya sa akin. Mahal na mahal ko siya eh. Ayoko mawala siya sa akin. Hindi ganun kadaling gawin ang sinasabi mo. Ang damot mo, kuya. Maramot ka. Dumating na ba si Romnick? Oo. Ayun. Tulad ng dati. Lasing na naman. At naroon na sa silid niya. Mula nang mabigo siya sa Nessie na yun at magtalo sila ni Ariel, magkaganyan na anak natin. Dapat matuto siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nobya na ng panganay natin ang Nessie na yun, nang ligawan ng ating bunso. At ang sabi ni Ariel, ayaw daw ni Nessie ang panliligaw ni Romnick. Siya lang itong mapili. Yun na nga eh. Pero hindi matanggap ng bunso natin ang mga nangyari. Kausapin natin siya, Mercy. Sikapin natin maliwanagan siya. Kawawa naman ang ating anak kung masisira ang buhay. Romnick, kahapon, gabi ka na namang umuwi. At lasing ka pa. Lagi ka na lang ganyan, anak. Kahit sa hapunan, hindi ka na namin nakakasabay. Kasalanan ni kuya. Maramot siya. Anak,
Walang masamang ginawa sa iyo ang kuya mo. Nobya niya na si Nessie na manligaw ka. At hindi yun sadya ni Nessie. Ikaw ang nanligaw sa kanya, anak. Kahit na po. Dapat hinayaan na lang niya sa akin si Nessie. Dahil bunsong kapatid naman niya ako. Romnick, ang pag-ibig ay hindi tulad ng pagkain na maaaring ipamigay. Kahit ang puso, hindi rin maaaring hingin. Lalo na kung may ibang nagmamay-ari na nito. Hindi dahil madalas ka na pagbibigyan. Sa lahat ng pagkakataon, ganun ang nangyayari, anak. Ibang usapin ang puso. Ang hirap sa inyo eh. Kinakampihan niyo si kuya. Bakit Inay? Ikay, ako na nga itong nasaktan. Kaya ako dapat yung kampihan. Papanigan ka namin, anak, kung tama ka. Pero hindi. Matuto ka naman sana umunawa, anak. Ano? Gusto mong lumaya sa inyo? Bakit? Diba, kay Ariel ka lang naman may galit? Oo, pero noon yun, Cielo. Ngayon, pati kina Inay at Itay. Masama na rin ang loob ko. Ha? Dahil sa pagkampi nila kay kuya. Bakit? Ano ba sinabi nila? Sabi ni Itay, ang pag-ibig daw hindi tulad ng pagkain na maaaring ipamigay. Si Inay naman, hindi raw porki bunso ako laging napagbibigyan noon. Sa lahat ng pagkakataon, pagbibigyan ako. Dapat daw matuto naman akong umunawa. Kainis talaga eh. Tama naman sila eh. Ano? Oo. Pati ba naman ikaw, Cielo? Kakampi nila? Tingnan mo ha, kung ikaw yung naging boyfriend ni Nessie at si Ariel naman yung lumagay sa katayuan mo, ipamimigay mo ba yung girlfriend mo? Samantalang kayo naman talaga yung nagmamahalan. Ano? Hindi ka makasagot, no? Kasi, hindi mo rin ipauubaya. Ganun lang ibig sabihin nung ang pag-ibig ay hindi tulad ng pagkain na maaring ipamigay. Kasi nasasaktan ako eh. Talaga naman ganun. Kahit saan larangan, may nabibigo at nagtatagumpay. At nagkataong sa larangan ng pag-ibig na pinasok mo, nabigo ka. Who knows? Next time, maging happy ka na. Kaya hindi mo dapat sirain ang buhay mo. At ang samahan niyo ng iyong kapatid. Dahil dyan, marami pang babae. Tumingin ka na lang sa paligid. Romnick, pwede ba tayong mag-usap? Oo, kuya. Actually, gusto ko rin na magkausap tayo eh. Mula nang malaman mo tungkol sa amin ni Nessie, lagi ka nalang gabi kung umuwi at lagi pang lasing. Pero ngayon, hindi ako lasing. Ginabi ako dahil may interview ako sa isang call center na in-applyan ko. Ha? At sa awa ng Diyos, pumasa naman ako. Kung ganon, may trabaho ka na? Oo, kuya. Magagamit ko na ang kurso ko. Kuya, sorry ha. Nagalit ako sa'yo. Ganong mali ako. Romnick? Oo, kuya. Natauhan na ako. Tama si Inay at si Itay. Hindi nahihingi ang pag-ibig. Maging ang puso. Lalo na't may nagmamay-ari na nito. Mali na ipilit kong sarili ko kay Nessie. Kuya, sorry. Salamat naman, Romnick. At naunawaan mo na ngayon. Oo, kuya. Pero, huwag muna kayong pakakasal, ha? Hayaan mo muna makaipon ako ng panregalo sa inyo. Kung minsan, ang mga kapusukan ng damdamin ay sumisira
sa pagtitinginan ng magkapatid. Ngunit kapag iyong ginawang gabay ang nasa itaas, gagabayan kayo upang muling magkaunawaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.